Hi, laag na sad mi. Ay, maglaag mi sa New Zealand nga dako. Hi. Hi mga langga! Welcome sa ating page. Ako nga pala si Jen at nandito ako sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike at ang aming anak. Nagtatrabaho at nagmamanage kami ng isang dairy farm. Kasama din po namin dito ang aking mga magulang dahil nagbakasyon po sila dito for 6 months. Kapapanganak ko pa lang 6 weeks ago kaya naman ngayon ay naka-maternity leave pa ako for 1 year. Dito kasi sa New Zealand, if you're qualified, allowed kang mag-take ng up to 1 year na maternity leave at ang 6 na buwan dito ay with pay. Anyway, ngayong araw na ito mga langga ay meron tayong pupuntahan na event dito sa lugar na tinatawag na Rotorua. Nasa mga 50 minutes na drive yung lugar na ito from our place. Ang event pala na pupuntahan natin ay tinatawag na Pistang Pinoy. Sa itong event na ito sa napakalaking gathering ng mga kababayan natin dito sa New Zealand. Sa more than 8 years namin dito, ito pa lang yung unang pagkakataon na mag-a-attend tayo sa ganitong event. Kaya naman super exciting mga langga. Perfect din ang weather na binigay sa atin ng Panginoon ngayong araw na to kasi hindi siya umulan. Anyway, andito na tayo sa government gardens na tinatawag dito sa may Rotorua. Sigurado akong sobrang matraffic ngayon at mahirap maghanap ng parking. Kita nyo naman dito pa lang sa bungad ng entrance, punuan na yung parking. Ano pa kaya doon sa may looban na? Pero maswerte pa rin kami kasi nakahanap kami ng parking kaso nga lang dito na sa medyo malayo-layong lugar. Pero ayos lang kasi at least hindi naman mainit yung sasakyan namin kasi andito siya sa ilalim ng punong kahoy. Kailangan lang natin maglakad ng mga 2 minutes siguro papunta doon sa lugar kung saan merong mga binibentang Filipino foods. Ang sarap-sarap ng tulog ng baby namin. Gustong-gusto niya na nakasakay sa sasakyan while tumatakbo ito. Damdam siguro niya ay hinihele siya. Sa sobrang init ng panahon ay tinanggal na namin yung kanyang takip. Sobrang buhay na buhay ang Rotorua ngayon kasi ang daming mga tao. Ngayon lang din kami nakakita ng ganito kadaming mga kababayan natin in one gathering. Pero sa totoo lang, hindi rin naman kasi kami mahilig na lumabas at mag-attend ng mga events. Dahil kasi nagtatrabaho kami sa farm, kapag may day off kami, mas pinipili na lang namin na matulog at magpahinga. Liban na lang kung mahaba yung aming holiday. Pero ngayon, pinili namin na umattend dito sa event na to kasi andito sila mama at para ma-experience din naman nila. Kaya andito tayo ulit ngayon sa Rotorua kahit na nanggaling na tayo dito nung nakaraang linggo. Kung makikita nyo mga langga, halos lahat ng mga sasakyan ay nakaparking na lang kung saan-saan. Maliban kasi sa mga Pinoy food na binibenta ngayon dito, meron din silang mga activities katulad na lang ng basketball at iba pang klaseng mga sports. Mamayang gabi, meron din silang tinatawag na folk dance competition. Pero hindi kami makakapanood nun mamayang gabi kasi andito si baby. Mamayang 6:00 pa kasi yung simula ng competition. Ang pinunta talaga namin dito ay ang pagkain mga langga. Kaya tara at tingnan natin kung ano yung mga binibenta nila ngayon. Pero grabe yung init ngayon mga langga, napakasakit sa balat. Kaya hindi rin kami nagtagal sa paglakad-lakad dito, kaya't naghanap na kami ng masisilungan. Ito nga pala yung mga stalls na nadaanan namin on the way na maghanap kami ng masisilungan. Meron sila dito mga barbecue na napakabango. Sobrang nakakagutom. Kaso ang haba rin ng pila. Kaya mamaya na lang kami bibili ng pagkain. Maghahanap muna kami ng masisilungan nila mama. Sa init ngayon mga langga, gustong-gusto kong kumain ng halo-halo. Kaya naghanap ako baka merong nagbebenta dito ng halo-halo. Pero wala akong nakitang nagbebenta ng halo-halo dito sa taas ng mga food stalls. Kadalasan ng mga binibenta nila dito ay yung mga ulam katulad na lang ng mga barbecues at iba pang mga lutong Pinoy. Pero meron na akong nakita na gusto kong bilhin mamaya. At yun ay ang lechon. Matagal-tagal na rin kasi ako nag-crave ng lechon mga langga kaya perfect timing na nakahanap tayo dito. Pumunta kami dito sa may gilid kaso wala na talaga kaming mahanap ng mga spaces mga langga na may masisilungan at pwedeng upuan. Kaya naglakad ulit kami at naghanap doon sa kabilang side. Meron din pala mga food stalls dito sa baba mga langga kaso hindi tayo makakapasok. Nasa kabilang side kasi yung daanan kaya kailangan nating lumibot. Dito rin banda meron sanang mga upuan kaso ang init. Taken na kasi yung mga upuan na nasa ilalim ng punong kahoy. Kaya lakad lang ulit tayo baka doon sa unahan meron na tayong mahanap na upuan available. Malawak kasi itong government gardens mga langga, kaya hindi ka mauubusan ng pwede mong pagpahingahan. Tsaka libre lang din ang pagpasok dito. Isa nga ang lugar na ito sa pinupuntahan ng mga turistang nagpupunta dito sa Rotorua. Noong mga nakaraang taon, ang tinatanim nila dito ay mga tulips. Nakalimutan ko na kung anong taon yun exactly. Yung may event sila dito na tinatawag na Tulip Festival. Noong mga panahon na yun mga langga, iba yung ganda ng lugar na to. Kasi kahit saan ka tumingin, ang mga nakatanim dito ay iba't ibang klaseng kulay na mga tulips. Pero meron din naman silang mga tinanim dito ng mga tulip mga langga. Kaso hindi ganun karami. At kadalasan nandun nakatanim sa gitna ng kalsada.
Medyo malayo na tong area na to doon sa may mga binibentang pagkain. Halos andito na nga tayo sa may entrance. Pero meron kasi mga upuan dito banda kaya subukan natin baka merong bakante. Hindi lang halata sa video mga langga pero sobrang init ng panahon at medyo mahangin din siya. Sa wakas meron na kaming nahanap na upuan. Kaya iniwan muna namin sina mama at papa dito while mamimili kami ng pagkain namin. Hindi pa kami nagtatanghalian mga langga at magto 2 PM na. Kaya sobrang gutom ko na rin. Pumunta naman kami dito ngayon sa baba kung saan maraming mga food stalls. Tingnan natin kung ano yung mga binebenta nila dito. Pero naspatan ko yung shop ni Auntie Arlene na tinatawag na Asian Sari-Sari Store. Katabi ng stall nila ay merong binebentang mga drinks. Tumigil kami dito kasi tiningnan ko baka meron silang binebentang halo-halo. Pero wala akong nakitang halo-halo kaya dumiretso na ako dito kina Auntie Arlene. At meron kaming nakita na okra, talong at meron din silang binibentang sitaw. Malapit na nga maubos yung talong at sitaw kaya bumili na ako. 2 bugkos na lang yung natitira sa sitaw. Kaya kumuha agad si Mike ng isa. At bumili rin siya ng okra at ng talong. Kami na yung last na nakabili ng talong mga langga. Ito lang yung binili namin dito kina Auntie Arlene. Pagkatapos magbayad ni Mike ay nagpunta na kami dito sa katabing stall naman. Meron sila dito mga binibenta na mga iba't ibang klase ng mga breads. Meron din silang biskotso. Meron nga din silang binibentang chicharon pero isa na lang yung natitira. Ang binili namin sa shop nila ay yung malaking bibingka. Hindi ko na na-videohan kasi sobrang haba ng pila. Pagkatapos noon ay naghanap na kami ng ulam. Bumalik kami doon sa mga stall sa taas, doon sa may lechon. Kasi yun yung kinikrave ko. Buti na lang at wala ng pila. At paubos na rin yung kanilang lechon. Umorder ako ng 2 lechon at 2 order ng humba. Saka meron na rin yung kasamang drinks. Pumunta naman kami dito sa baba at meron kaming nahanap na barbecue na pork belly. Kaya umorder kami ng 4. Saka umorder din kami ng 4 na sausages. Tsaka meron din silang iba't ibang klase ng mga ulam dito mga langga. Tingnan nyo naman yan. Naku, sobrang sarap. Nanonood din pala si na ate sa mga videos namin kaya nangumusta siya. Sobrang na-appreciate ko talaga kapag meron kaming nami-meet na mga nanonood ng videos namin. Maraming salamat po for saying hi. Pagkatapos pala namin doon ay wala na kaming ibang binili. Pero naglakad-lakad lang kami para tingnan namin yung ibang mga stalls kung ano yung mga binibenta nila. Meron naman silang mga upuan dito sa gitna. Kaso punuan palagi mga langga at hindi talaga natin natatimingan na merong bakanting upuan at lamesa. Dito pala banda merong mga nagbibenta ng balot, merong mani, may mga junk foods din, at meron ding lechon na binibenta dito. Of course, iba't ibang klaseng mga ulam. Napakadami talagang mga options ng mga pagkain dito mga langga, hindi ka talaga mauubusan. Kaso wala talaga ako makita na nagbibenta ng halo-halo, yun pa naman yung kinikrave ko ngayon. Nung pabalik na kami doon kina mama, tiyempong-tiyempo na nakita namin sina Mark at si Ma'am Joy. Matagal na namin gustong mag-meet up ni Mark kaso hindi talaga kami nagkakatiyempo. At ngayon na timingan na nagkita kami dito unexpectedly. Nag-usap muna kami for a while tapos bumalik na kami doon kina mama para mag-lunch na kami kasi medyo gutom na talaga ako. 3 PM na kasi at wala pa kaming lunch. Pero sina mama kumain sila kanina nung nasa bahay pa kami kaya hindi pa sila gutom. Si baby ay tulog na tulog pa rin. Perfect yun para makakain kami ng sabay ni na mama at papa. And of course, nagpicture muna kami bago kumain. 2 buwan na lang at uuwi na sila mama sa Pilipinas. Excited na din silang makauwi kasi matagal-tagal din sila dito sa New Zealand. Ito yung unang pagkakataon na nakapagbakasyon sila ng sobrang haba, nakapagpahinga sa pagtitinda nila. Sa mga di po kasi nakakaalam, sina mama at papa po ay sidewalk vendors doon sa aming syudad. At yun yung naging trabaho nila for almost 25 years. Kaya naman itong bakasyon nila is sobrang worth it kasi na-timing din sa panganganak ko. Matagal na kasi naming plano na papuntahin sina mama at papa dito. At na-timing lang din na dumating si baby nung nakapunta na sila dito. Kaya naman ngayon ay meron akong katuwang sa pag-aalaga kay baby. Pero yun nga, by December ay uuwi na rin sila. Nagpabook na kami ng ticket. Grabe ang mamahal ng mga ticket ngayon mga langga. Nitingnan na namin yung mga tickets 6 months ago pa. Kaso sobrang mamahal pa nung mga panahon na yon. Kaya inantay na muna namin na medyo malapit-lapit na sa December bago kami nagpabook. Halos araw-araw kong chinecheck yung mga presyo ng mga plane tickets mga langga. At kada check ko, umaabot talaga yung presyo ng almost 65,000 pesos per person. Buti na lang last month nung nag-check ako ulit, meron akong nahanap na ticket na mura. Well, hindi talaga siya totally mura pero compared sa mga prices na nakikita ko dati, okay na rin yun. Yung nahanap ko kasing ticket ay nasa mga 46,000 per person. O diba napakalayo ng diferensya dun sa price nung nakaraan mga langga. Akala ko dati walang bayad yung infant pero meron palang bayad. Nagbayad ako ng mga almost $200 para sa ticket ni baby. Kaya sasama po kami sa Pilipinas kasi kailangan po namin ihatid si na mama doon. Hindi kasi sila marunong mag-travel alone, ayoko naman na mahirapan sila. Kaya ihatid namin sila.
Tsaka para na rin makapag-spend kami ng Christmas sa Philippines. Ito yung magiging pangalawang Pasko namin sa Pilipinas in more than 8 years. Kaya sobrang exciting at ngayon kasama pa namin ang aming anghel. Looking forward na talaga akong makauwi kasi sobrang laway na talaga ako sa mga pagkaing Pinoy mga langga. Lalong-lalo na yung mga prutas. Naku, sobrang namimiss ko na talaga yung rambutan, lansones, mangga, mangustin, bayabas at yung mga gulay natin dyan sa Pilipinas. Kaya kailangan talaga namin mag-ipon ngayon para meron kaming panggasto sa Pilipinas kasi sa plane ticket pa lang mga langga, nako sobrang mahal ng plane ticket. Pag peak season kasi talaga nako, minamahalan nila yung ticket. Kasi pag normal days naman, nasa mga $800 to $900 lang yung ticket. Kahit magpabook pa nga ako ngayon ng date ng October, makakapagpabook pa ako ng mga nasa $900 lang yung presyo ng ticket. Anyway, decide kami na pumunta dito sa event center. Meron daw laro ng basketball dito ngayon, kaya titingnan natin. Nung papasok na ako dito sa event center mga langga, di ko namamalayan na meron palang tumatawag sa akin. Sinusundan ko kasi si Papa kaya hindi ko na narinig. Mabuti na lang at nasa likuran ko si Mama at siya yung tumawag sa akin. At na-meet ko nga si Sir Jerome. Isa din pala siyang dairy farmer dito sa New Zealand na nanonood ng vlog ko. Hello, na-meet ko si ano pangalan mo? Jerome po. Si Jerome, dito siya sa may sa Reporoa? Sa Reporoa si Sir Jerome. Hello, siya taga-saan ka sa atin? Quezon City. Mag-hi na sa Salamat na. Oo. Maraming salamat Sir Jerome for saying hi. At sa iba pang mga kababayan natin na huminto para kausapin ako at mangumusta. Hello po, taga saan po kayo sa atin? Taal, Batangas. Taga Taal si Sir. Tagum si Sir, kababayan ako si Sir. Sila ma'am, kababayan. Hello po, thank you. Batanggenyo. Thank you po. Thank you. Kami, kunan mo ako kay ate. Maraming salamat din kay ma'am na hindi ko na nakuhanan ng video. Anyway, pumasok na kami sa loob para tingnan yung basketball. Sa pagkakaalam ko, meron din silang iba pang mga laro na hineld dito pero hindi ko na alam kung kailan. Yung folk dance competition na i-held doon sa loob katabi ng basketball court. Tanong namin kung anong oras magsisimula at kung magkano yung ticket. Nasa mga $20 per person yung ticket pero magsisimula siya ng 6 p.m. Kaya hindi rin kami makakapanood kasi kasama namin si baby. Dito sa loob ng basketball court ay meron silang 4 na rings. Sinabay-sabay nila yung laro para mabilisan lang yung matapos. 3 araw lang kasi itong event na to. Kaya kinakailangan talaga na pagsabay-sabayin lahat. Nag-enjoy sina mama at papa sa panonood ng basketball. Kaya hinayaan na muna namin sila na manood dito for a while. Pero dahil marami pa kaming pupuntahan, nag-decide na rin kami na lumabas. May mga na-meet pa kaming ibang mga kababayan natin. Okay. Hello po kasi Sir Yuzel and Sky from Rotorua. Tigasan nga po kayo sa atin? Iloilo. Tapos kayo po sa Iloilo din. Both Iloilo. Yun lang po. Thank you po. Ingat. Sa mga nakausap ko po kahapon dun sa Rotorua ng mga kababayan natin, maraming salamat po for stopping by and saying hi sa amin. Sobrang na-appreciate ko po kapag meron ako nakakausap na kababayan natin na nanonood ng vlog namin at na-appreciate daw nila yung mga videos na ginagawa namin. Sana ay wag po kayong magsawa na manood sa mga videos namin. At para po sa mga bago dito sa aking page, sana nag-i-enjoy po kayo so far. At huwag niyo po sana kalimutan na mag-follow, like, and share ng aming mga videos. Shoutout ulit sa mga kababayan natin na na-meet ko kahapon. Kina Sir and Ma'am, maraming salamat po ulit sa inyo. Shoutout ko din ang lahat ng mga nakafollow sa akin. At syempre sa mga kababayan ko sa Tagum City. Maraming salamat po ulit sa panonood mga langga. Kung hindi pa po kayo nakapag-follow sa page namin, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-follow mga langga. At yun lang yung ating vlog mga langga. Maraming salamat ulit. God bless you all. Bye!